kasaysayan ng Pasko ay isang pinagsama-samang impluwensya ng relihiyon, kultura at komersyo ng ilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pasko. Okay, ayon sa aking pagsasaliksik, ang Pasko ay nagmula sa mga pagano at ito ay kanilang pinagdiriwang ng winter solstice sa araw o sa petsa ng December 25 at ito'y kanilang sinasariwa upang maibalik ang mas mahabang araw at panahon, at ito ay sinaunang Roma na kanilang sinaselebrate sa buwan ng December 25. Ito ay tinatawag nilang Unconquered Sun at ginugunita sa isang festival na tinatawag na Saturnalia. Noong ika-4 na siglo, tinanggap ng simbahang Kristiyano ang December 25 bilang opisyal na petsa ng Pasko upang sabayan ang mga pagdiriwang ng pagano at makaakit ng mga hindi Kristiyano. Alam ng simbahan na hindi nito may pagbabawal ang mga tradisyong pagano, kaya tinanggap na lamang ito. At ayon din sa aking pagsasaliksik, wala naman po talaga sa Bible na kapanganakan ni Jesus Christ. Hindi nakasulat sa Biblia kung kailan talaga siya ay pinanganak. Kaya ang December 25 ay sinabay lamang ng simbahang Katoliko sa mga pagano. Sa gitnang panahon, ang Kristyanismo ay halos napalitan na ang relihiyon ng mga pagano. Ang mga pagdiriwang ng Pasko ay kinabibilangan ng pagsisimba at pagkatapos ay pinagdiriwang sa isang masayang kapaligiran na parang karnabal. Sa makabagong panahon, ang pista ay naging mas komersyal. Noong 1881, gumuhit si Thomas Nast ng imahe ni Santa Claus para sa isang advertisement ng Coca-Cola na tumutulong upang maging bahagi ni Santa Claus ng kulturang Amerikano. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang Pasko daw ay isang taunang pagdiriwang na ginugunita sa kapanganakan ni Kristo Jesus, okay, tuwing December 25 bilang isang relihiyoso o cultural na selebrasyon ng bilyong-bilyong tao sa buong mundo. Sa itong liturhikal na kapistahan ng sentro ng Kristyanismo, ang paghahanda para sa Pasko ay nagsisimula sa unang linggo ng Advent o kaya First Sunday of Advent, okay? At sinusundan ng Christmas tide na sa kasaysayan ng kanluran ng tumatagal ng 12 days at nagtatapos ito ng 12 nights. Okay, ang Pasko daw ay isang pampublikong holiday sa maraming bansa at pinagdiriwang ng karamihan ng mga Kristiyano sa relihiyosong paraan. Gayon din ng maraming hindi Kristiyano sa cultural na paraan sa ito sa mahalagang bahagi ng Kapaskuhan. Okay. Para sa akin ay ang Pasko ay simbolo ng nativity, simbolo ng pagmamahalan, simbolo ng pagpapatawad, simbolo na pagbibigayan. Okay. Ang Pasko ay hindi lamang pinakikita ang pagmamahal sa bawat tao, sa bawat kapwa, kundi hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan o sa holiday season ipakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa, kundi araw-araw, okay, buwan-buwan, magpatawaran tayo sa isa't isa, magmahalan tayo, at ipakita natin sa mga tao ang pagmamalasakit
para sa kanila, sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga taong nangangailangan ng ating care. Ipakita natin ito hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, kundi sa bawat oras, sa bawat araw, at hindi lamang sa araw ng holiday season. Yun ang aking reflection sa araw ng Kapaskuhan. Ang tradisyon ng Christmas tree ay nagmula sa Germany noong ika-16 na siglo at may mga ugat ito sa iba't ibang tradisyon at kaugalian. Noong gitnang panahon, ang mga pamilyang Aleman ay naglalagay ng tinatawag na paradise tree sa kanilang mga tahanan tuwing December 24, ang kapistahan ni Adan at Eva. Ang mga punong ito ay pinalamutian ng mga mansanas at ostia bilang simbolo ng hardin ng Eden. Ang mga evergreens ay ginagamit na upang pagdiriwang ng taglamig sa loob ng libu-libong taon, at ang mga pre-Christian na pagano ay pinalamutian ng kanilang mga tahanan ng mga sanga ng evergreens tuwing winter solstice upang ipakita ang pagdating ng tagsibol. Ang mga Romano naman ay pinalamutian ang kanilang mga tahanan ng mga puno ng fir tuwing pagdiriwang ng Saturnalia. Ayon sa alamat, si Martin Luther ay na-inspire na magdagdag ng mga kandila sa Christmas tree matapos makita ang kagandahan ng mga bituin sa pagitan ng mga puno. Isang gabi ng taglamig, pinalamutian niya ang isang puno sa kanyang bahay ng mga kandila upang muling buhayin ang eksenang iyon. Nagsimulang naging kulang ang kahoy, ang ilang tao ay nagsimulang gumawa ng mga Christmas pyramid mula sa kahoy at pinalamutian ito ng mga evergreen at kandila. Dinala ng mga Aleman ang tradisyon ng Christmas tree sa iba't ibang mga bansa, kabilang na ang England. Si Queen Victoria at ang kanyang asawang si Prince Albert ay nagpasikat ng tradisyong ito sa Britanya. Ang mga unang artificial na Christmas tree ay binuo sa Germany noong ika-19 na siglo. Ito ay ginawa mula sa mga tinapyas na balahibo ng gansa na may kulay bilang tugon sa kakulangan ng mga puno para sa pag-reforestation. Okay, hindi pa tayo magtatapos. Siyempre, hindi tayo magpapasalamat sa ating mga taga-suporta. Sa mga nagsusupport sa akin, maraming salamat. Dahil sa tuwing may lalabas akong video o content ay inyo pong pinapanood at patuloy nyo po akong sinusuportahan. Maraming salamat din po sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaibigan, sa aking mga secret viewers. Maraming salamat po sa inyong tawag dito, sa inyong suporta sa akin. At ganoon din po sa aking mga ka-team, Team Academy, Team Sheena International, Daisy 10 and 20 minutes, sa Flash Fresh Content. Maraming salamat sa 1 hour and 30 minutes watch. Maraming salamat po sa Extension 1 Smirnoff Watch to Watch. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin at na may pagpalain po kayo ng Diyos na may kapal. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. Okay. See you on my next vlog. Bye-bye! Love you all! I'll give it a song.